calling the attention of our beloved Senator, especially ho dito kay Senator Robin Hood Padilla, kay Senator Robin. Sana ho maging neutral ho tayo hanggang sa lumabas ho ang katotohanan. Although alam ko na meron tayong kanya-kanyang biases, pero i-separate mo yung biases mo kasi you are a public servant. You are meant to serve the public. So, you are elected official, binoto ka ng mamamayang Pilipino kasi ang akala nila, matutulungan mo sila. So, do your job as a senator. Hanggat hindi pa ho lumalabas ang katotohanan, you must be fair. Diba? Huwag tayong may kinikilingan. Meron tayong mga biases. De porket si Puta-Potasio, nakapag-benefit ka, nakatulong siya sa'yo, doon ka kikiling. Which is very wrong kasi you are a public servant. So, kapag ikaw ay public servant, you are meant to serve the public. So, itong ginagawang investigasyon, expose ni Senator Risa Ontiveros sa di umano na pang-aabuso, sexual harassment, human trafficking na ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy ayon ho sa testimonya ni Arlene Stone. Diba, kayong mga accountable dyan sa committee na yan, kapag dininig ang hearing, maging fair ho ang lahat. Diba? Pakinggan ang both side. So ako hindi ko pa naririnig ngayon ang side ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero hindi ho ako kumikiling. Pero sa dami kong nababasang mga article, doon pa lamang ho sa ibang bansa na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay meron na din hong Senate na date kasi madami din hong mga complainants ang mga nagrereklamo sa kanya at ang iba niyang mga kasamahan ay nahuli na. Still, hindi pa rin ako, lumulubog dito sa kabilang kampo kasi yung side pa lang nila ang napapakinggan ko. Pero you know what, Senator Robin Padilla, kahit narinig ko na yung side nila, gusto ko pa ding marinig ang side ni Kibuloy. Pero isa lang yung gusto kong iparating, na sana makamit ng mga taong to ang hustisyang gusto nilang ma-achieve, gusto nilang makamit. So, sana naman, di ba, as a senator, kayo nila, Senator Bato de la Rosa, kasi itong si Senator Bato de la Rosa, ano yung sabi niya? Magiging loyal daw siya kay Kibuloy. Kung saan man ho dumapo, doon din daw siya, magiging loyal siya sa SMNI, which is yung pagmamayari ng SMNI, di ba, pagmamayari ni Kibuloy. So, mayroon ho kayong yan, yung mga taong yan, si Senator Bato de la Rosa, ikaw, meron kang loyalty sa taong yan, pero sana, di ba, you are a public servant, you are meant to serve the public. So, paano ko nasabi to? Ito kasi yung video, guys, panood ko sa inyo. Kumikiling ho si Senator Robin Padilla at kitang-kita na meron siyang biases. So, mas gusto niyang paimbestigahan, guys, yung witness, kesa ho, dito, sa accuse, sa inaakusahan. Kung hindi ba naman, loka-loka. Oo, alam naman natin guys na ang Senado ay hindi korte. Alam ko yan na ang Senado ay hindi korte. Pero, meron silang aid of legislation. So, pwede silang mag-file or mag-rekomenda ng kaso before DOJ. Kapag nakita nila ng ebidensya, diba, bago ang investigasyon. Anyway, panoodin natin tong video. I-refer yan sa committee. Siyempre, magpa-participate tayo. Kailangan natin imbestigahan yung mga witness. Kung sila ba yung nagsasabi ng totoo. Kasi dito, ang tagal naman ninyong nanonood na rin ng hearing dito. Kukunti ang witness na nagsasabi ng totoo dito. Ang hirap na rin maniwala dito. Magsasabi ng statement ngayon, kinabukasan, iba na yung statement. Ang hirap din . Pag nag-hearing, sir, sa January, tapos iniharap niya, kayo mismo... Oo, siyempre. Oo. Kailangan kong kailangan kong mag-participate doon at tingnan ko kung saan galing yung witness na yan. Salamat po. Okay, diba? Titingnan niya kung saan daw galing ang mga witnesses na to. Actually, guys, inisto ko itong si Arlene Stone, which is yung witness ng di umano pang-aabuso ni Pastor Kibuloy. So, tiningnan ko, yung kanyang mga video is almost 3 years, 2 years ago na talagang tinitirada niya itong si Kibuloy. So, hindi ko guys masisisi kasi, na-experience niya
ang di umanong pang-aabuso kasi ayon yun sa kanyang story. But then, hindi ko pa naririnig ang side ni Pastor Apollo Kibuloy. So, we do not know what's going around in that situation. But then, 'di ba? Madami ho ang testimony laban dito kay Pastor Apollo Kibuloy na gumagawa daw siya ng, pang-aabuso. So, madami silang mga testimony. So, dati pa itong nagsasalita si Arlene Stone. Ang nangyayari lang medyo hindi pa niya oras para mag-boom ang ang story niya about sa ginagawang pang-aabuso di umano ni Pastor Apollo Kibuloy. So 2 years later. So 2 taon na ho nakalipas, guys, ang kanyang mga video na sinasabi niya na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay nagko-commit ng crime, which is yung pang-aabuso, doing sexual guys, yung pang-sex, 'di ba? Tapos meron din siyang mga voice record ni Kibuloy na di umano nagbabanta na kapag umalis ka sa pastoral ay ipapategi ka. So, you know what, guys? Hindi pa ho hearing ngayon. So, sa January 23 pa, 2024. So, pagpasok ko ng bagong taon. Pero, hindi ho ako, magiging may kikilingan, may biases. Ang akin lang naman dito, paano mo masasabi na, nagsisinungaling itong mga testigo kung hindi mo pa napapakinggan ang kanilang mga sinasabi. So, nakakalungkot lang isipin, kasi, hindi pa nga nila na-achieve kung sakali mang totoong sinasabi nila. Hindi pa nga nila na-achieve ang hustisyang gusto nila. Tapos, itong mga senator na to, nakabalandra na agad sa muka ng isang pastoral. Sa pastor na si Pastor Apollo Kibuloy. Doon na agad sila kumakampi. So, nawawalan sila ng strength, nawawalan sila ng, lakas na mag-speak for the truth nang dahil sa mga senator na ganyan. But then, we have Senator Risa Ontiveros, and I know that she can handle this case, diba? She can handle this case na malinis. So, hoping sana na ma-achieve ng mga biktimang to ang hustisya na gusto nilang ma-achieve. So, wag sana tayong maging biases. So, wag nating pagtakpan ang pagkakamali, or wag tayong mag-validate ang mga stories para gawing mabango ang pangalan ng taong mabantot na. Diba? Although, sabihin na lang natin na nag-benefits kayo sa taong yan, pero, you are a public servant. As what I said, you are a public servant. You are meant to serve the public. At hindi kayo sa para kung sino lang yung taong natulungan ka, nakapag-benefits sa'yo, ay doon ka lang papanig. No. Kasi, you are elected official Diba? Trabaho mo ang paglingkuran ang taong bayan. After all, ikaw ay isang senador na niluklok ng mamamayang Pilipino. So, diba? Itong kaso, di umano ni Pastor Apollo Kibuloy, kailangan na itong magkaroon ng immediately action. Kasi imagine, hindi to basta-basta kaso lang na, hinipuan lang, ganyan-ganyan. Hindi Kasi madaming mga nakaranas. 1990 pa, ilang taon na, ang daming nakaranas ng pang-aabuso. And we do not know if itong ganitong scenario nag-i-exist pa rin up to this moment. So, 'di ba? Kailangan natin to ng, mahaba and deep conversation, investigation para sa kaso, 'di ba, ng mga nagrereklamo ukol dito kay Pastor Apollo Kibuloy. So, kayong mga senator na kayo, 'di ba? Maging fair. Without biases. Alam ko may biases tayo, pero elected official ka, you should do your job, your work. Kasi elected official ka, public servant ka. So, that's what I'm saying. Na hanggat hindi pa lumalabas ang totoo, wag tayong may pinapanigan agad. Anyway, I just wanted to hear the side of Pastor Apollo Kibuloy. Kasi baka malay mo, itong si Arlene Stone ay, nagsasabi ng fake news. Pero we do not know. So, ang akin lang naman dito is, hanggat hindi pa lumalabas ang katotohanan, dapat lahat tayo ay maging neutral. Diba? Lalo ka na, senator ka, elected official ka. Diba? So anyway, yun lamang guys. That's me again, si Mima Alicia nyo. At magbabalik ulit sa ating panibagong video.